Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:31 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa si Sara Duterte pumunta dyan sa entablado ni Isko. At very unusual po ang ginawa niya. Very unusual. Hindi po pangkaraniwan. Opo. Usually kasi, pag pumupunta ka sa entablado, ng may entablado, ay pinupuri mo po yung kandidato. Opo. Ay ito po ang ginawa niya ay siniraan niya ng siniraan si Abante. Opo, si Congressman Bini Abante. Ay yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang reaksyon ko, ang title po ngayon ng tatalakayin ko ay ang reaksyon ko sa bangayan ni VP Sara at ni Congressman Bini Abante. Ayan po Ngayon ay hindi ko na i-discuss yung iba. Kasi nga ang dami nang nagdi-discuss eh. Kung ano na lang ang masasabi ko. Ngayon, ito po ang masasabi ko Ang masasabi ko diyan, magkamali o magkasala man diyan si Bini Abante. Sabihin na natin kasi nga ang tao nagkakasala patuloy po yan o nagkakamali po Ito ay maliit lamang at ito ay hindi niya hinahayaang lumaki. Yan po Sure po ako dyan. Maliit lang o kaya hindi niya papayagan o hindi niya hahayaan na lumaki ang kanyang pagkakamali o ang kanyang pagkakasala kung mayroon man. Ibig kong sabihin, ito ay hindi makakapatay o makapagpapakulong sa tao. Yan po At yan ang i-discuss natin ngayon. There are sins that leads to death. Ayan po. Ngayon, kung ako pang tatanungin nyo, hindi po pwedeng ikumpara yan dalawa. Malayo po. Napakalayo po niyan. Ngayon, karamihan kasi sa atin nadadala ng mga balita, ng patutsada. Biyan comparison po yung dalawa. Una-una ay wala naman siyang binabanggit na ninakaw ni Bini Abante. Dapat anong pagkakasala ang nagawa ni Bini Abante? Wala Ipinakita lang yung litrato at ako nga hindi ko alam na mayroong ganong litrato At hindi ko rin alam kung bakit ginawa yun ni Bini Abante at inilagay sa Facebook niya. Hindi ko alam. Kaya mahirap pong i-discuss yan. Pero ang masasabi ko lang dyan ay kung nagkasala man si Bini Abante doon sa paglagay ng picture, maliit lang yan. Aywan ko lang kung ano ang ini-express niya doon, that is expression po Pero wala siyang ninakaw, wala siyang ipinakulong, wala siyang pinapatay. Yung pang ibig kong sabihin, magkasala man siya, hindi aabot doon sa kasalanan na makamamatay. There are sins that leads to death. Yan po ang tatalakayin ko dito. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse, para maniwala po kayo sa akin, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu,
Larry Narvaez, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Juna M, Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lene Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumong Sikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihiner Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tose. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Atty. Enzo Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Anman din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Atty. Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito, beyond comparison po yung dalawa. Kung nagkakasalaman, ay ipagpalagay na natin kasi ang tao po ay habang nabubuhay po ay nakakagawa po ng pagkakamali o kasalanan. Pero may mga kasalanan na hindi umaabot sa kamatayan. Yun po At yan po ang i-discuss natin dito. Pero ang pinagtataka ko lang ay bakit pinayagan ni Isko na ganun ang mangyari. Alam nyo po, maaalisan ng buto si Isko dyan sa pangyayari na ganyan. Opo, lalo na ganyan ang mga distrito po ay kwan po yan natutulungan po yan ng mga ng mga congressman yan. Opo, natutulungan po nila yan. Kahit papaano, kahit na sila, yung mambabatas sila, ay kung minsan mas malaki pa ang naitutulong nila kaysa sa mayor. Ayan po habang sila ay nakaupo. Kaya minus factor yan kay Isko. Bakit niya pinayagan? Dapat nga, kung ganun lang sasabihin ni Sara Duterte na mayroon siyang sariling agenda, gumawa siya ng sarili niyang entablado. Yun para ay wala siyang madala dun sa pagbaba ng rating. Opo. Bababa po ang rating ni Isko dyan. Nakikita ko po na nababasa ko po sa sa mga vloggers o dun sa mga komento, dun sa mga comment section ng mga vloggers, ay ibubuto sana si Isko ay ganyan naman ang ginawa, ay wala hindi ba? O sige, at punta na po tayo dito sa Bible verse po para maintindihan po natin ang nilalakad ko dito ay kung ano yung righteousness. Itataas ko lang po
1 John chapter 5 verse 16 hanggang 17. If anyone sees his brother sinning, a sin which does not lead to death, he will ask, and he will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that you should pray about that. All unrighteousness is sin, and there is sin that not leading to death. Ayan po, paulit-ulit po at hindi lang isang bisis, maraming bisis, para sigurado po Opo, ganun po kasi ang Biblia nire-repeat ng nire-repeat para maintindihan. Ngayon, basahin natin ulit at ipaliwanag natin sa Tagalog, If anyone sees his brother sinning, a sin which does not lead to death, he will ask. Saan niya tatanungin? Sa Diyos po, He will ask, and He will, ang Diyos, sabi, He will give him life for those who commit sin not leading to death. Ayan po, maliwanag po, pwede niyang ipag-pray o pwede niyang i-petition sa Diyos na tulungan yung tao na yan. Yung nagkakasala not leading to death. There is sin leading to death. Maliwanag po, hindi ba? I do not say that you should pray about that. Ayan po. Ngayon, noong po presidente na yan si Rodrigo Duterte, nakipagkuan po ako sa mga sa mga born again na siguro baka mga baptist din yun, kasi ito si Bini Abante ay naging pastor ko ito sa doon sa sinamahan ko diyan sa Al-Kubar sa Saudi Arabia. 2 years po ako na under sa nila diyan sa Metropolitan Bible Baptist. 2 years po ako. Yung head namin doon ay civil engineer po. Opo, ay ngayon at nakita ko na ito ng personal sa Riyadh. Nung anniversary ay pumunta kami doon from Al-Kubar, pumunta kami. Nagsasakyan kami. Pumunta kami ng Riyadh. Doon ko nakita yan. Pero malayo lang kasi marami rin kami At ang alam ko, pinapayuhan niya kami na kung hulihin man tayo, sabi niya, ay follow the government authority, sabi niya. Ito ay bawal yung kasi ganun yung mag-assemble at magkuan. Pero ay simple lang tayo, sabi niya, simple lang. At kung may problema ay pwede ko naman kanyang pakiusapan. Pero kwal tayo, sabi niya, be sober, sabi niya. Huwag tayong lalaban. Yun ang sabi niya. Ginamit din niya rin yung Romans 13 na obey governing authority. Doon sa lecture niya. Yun ang pinapakalat ng mga ministro niya. Ganon. Mag-ingat tayo, ganyan. Itong ginagawa natin ay bawal ito sa batas ng Saudi, pero simple na lang tayo, sabi niya. Opo. Hindi ko alam kung saan ginanap yung kwan pero ang sabi nila ay kwan daw yun, yung mayroon daw kwan yung parang opisina ng embassy ng kwan. Ewan ko lang pero ng embassy ng kwan ng Philippine government. Doon kami nag-meeting Ngayon ay sinasabi ko nga na mayroong kasalanan na leading to death. Ayan po hindi daw ipag-pray yun. At yun nga ang nilabanan ko doon sa mga siguro baka kaanib din ni Kibuloy yun. Hindi pwedeng ipag-pray yan kung ang kasalanan ay mabigat na.
hindi na. Yun nga ano, at ito ang verse ko. Hindi nila malabanan po ito kasi nga ay nakasulat eh. Ngayon ay i-identify po natin ano o papaano ba nagiging sin leading to death. Ito po, Hebrew 10:25 o 10:26 hanggang 27. If we deliberately going in on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sins remains. Ayan po ano, kung matigas na ang ulo, kung pinipilit niya o pinagsabihan na siya tapos ayaw pa niyang makinig, wag na. Ganun po yan. Yan ang sinasabi na sin leading to death. But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume all adversaries. Ayan po. Ulitin ko lang ano, if we deliberately going on sinning after we have received the knowledge of the truth, no further sacrifice for sins remains. Wala na. Yan ang hindi na pwedeng ipanalangin. Kung bumabayad na siya ng mga tao para pumatay, wala na po yan. Wala na. Kung pinaninindigan niya, bakit siya pumapatay, wala na po yan. Kahit na pa anong rason niya, ang gusto niya ay maging peaceful ang Pilipinas, hindi po yan. Hindi mawawala yan eh. Yung mga evil spirit o yung mga ganyan, yung mga addict, hindi po mawawala yan eh. Ngayon, kung sasabihin niya, para mawala ang addict, papatay siya, ay ibang kaso po yan. Iba ang pamamaraan niya, mali po yan. Yung addict po, wala sa 10 utos. Pero yung wag kang papatay na andun eh. Pero ginagamit niya yung addict para pumatay. Hindi ba? Mali po yun eh. O, ulitin ko lang ano, kung they go on sinning deliberately, kahit na may nangangaral na sa kanya o may nagsasalita na mali yung sinasabi mo, ay yun ang kasalanan na hindi na pwedeng leading to death. At hindi na ipapanalangin yun. Kasi nga magkukontrahan na po ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, yung mga ganyan ay paparusahan na niya. Opo, ay ikaw naman, ang gusto mo naman ay baliktad, hindi ba? Magkukontrahan po eh. Okay. Ito po ang mas malinaw dyan, ano? Mas malinaw ito kay James. Chapter 1, verse 12 hanggang 16. Ayan po, ano? Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say, when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempted anyone or tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers, sabi niya. Ayun po ang magaling po magsulat si James ay. Si Santiago, na kapatid ni Jesus Christ po ito eh. Iba po talaga ang pagkasulat niya. Iniisa-isa niya. At usually ang sinusulat niya, yung personal na mga pangyayari. Ang sinasabi niya dito ay tayo ay natitempt dahil sa ating desires o sa ating lust o ang iba kasi ang pagkasulat ay evil desires. Gusto mong yumaman? Ayan.
O, gusto mong maging makapangyarihan, papatay ka ng mga tao para matakot sa'yo, mapapasunod mo sila. Ganun po yan eh. Evil desire po yan eh. O, gusto mong maging sikat? Ayun nga. Gagawa ka ng kung ano-ano ang gagawin mo. Mumurahin mo ang Diyos. Hindi ba? Magiging sikat ka eh. Buong mundo po yan eh. Ayan po ay yun, kung desire lang niya, pwede pang yun, pangalagaan o pwedeng ipag-pray yun. Pero pag ginawa na niya at lalo niyan ay sunod-sunod na full grown. Ang ibig sabihin, hindi na siya makaiwas kasi ang pag-iwas lang na gagawin niya, magsisinungaling siya. Iyon ang wala na. Wala nang wala nang pag-asa yun. Yung una niyang kasalanan ay tinatakpan na ng pangalawang kasalanan. Yun po. Ano ang ginagawa niya? Ayan nga, binabayaran na Binabayaran na yung mga testigos, hindi ba? O, yun ang testimony ni Garma, hindi ba? May pira sila. O, kinukuha nila sa sweepstakes, hindi ba? O, binabayad doon sa mga tao para hindi siguro magsalita. Pero hindi sapat po yun eh. Kasi may konsensya po ang tao eh. May konsensya. O, ilan na lang yung ibibigay mo. Katulad yun sa ginawa po doon sa mga bilanggo, yung mga bilanggo doon sa Muntinlupa, hindi ba? Kinuha nila at aywan ko kung ano ang pabor na binagay nila. Baka pira o binigyan nila ng lewi, ay nagtestigos labang kay Dilima. Pero siguro nung nahimasmasan sila, ay bakit natin ginagawa ito? Ay kung namatay si Dilima doon sa kulungan, adi kargo natin yan. Kaya nag-recant sila. O maaring ayaw na nila. O maaring hindi na maibigay yung dati nilang kapritsyo. Ganun po eh. Yan ang sinasabi ko na bumabayad sila para ipakulong yung isang tao o kasuhan ng kasuhan yung isang tao. Iyon po ang hindi na pwedeng ipagpreyan. Ngayon ay 1 John 3:6. Whoever abides in Him does not sin. Pero sa ibang whoever abides in Him does not continue in sinning. Yun po sa ibang translation o sa ibang version. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Yan po ang problema dito eh. Hindi nila nakilala ang Panginoon. Yan po ang problema dyan. Kaya biyan comparison po yan. Ano po ang gagawin ng mga ganun tao? Ay hindi nga natatakot po yan sa Panginoon eh. Ay hamak mo, ikaw ay tao ka lang, alabok ka lang, hindi ba? Ang edad lang ng tao, bihira na po ang umaabot ng 100. Bihira na, mamamatay na, o hihina na, o kailangan na ng alalay, ng taga-akay, hindi ba? Kung minsan nga, nagdadayaper na, hindi ba? Pero malakas ang loob na sabihin na, who is this stupid God? Ayan po eh. Paano mo ipapanalangin niyang ganyan? At ako po ay nagtataka noong una eh. Sa totoo lang po, kasi nga, ako nga ay napasamak dyan ang nagturo sa akin talaga noong 1994 hanggang 1996. Yung po ako na-born again sa Jubil naman, sa Jubil. Halos karamihan na nagturo sa akin doon, mga Methodist, mga Baptist. Opo, nagsama-sama sila ay tinuruan nila kami. O yung iba pang mga relihiyon. Ngayon, nagtataka ako, sa totoo lang po nagtataka ako, bakit ito si Abante noong una ay sumasama siya kay
Rodrigo Duterte. Bakit sinusuportahan nila? Pati nga si Kwan si Eddie Villanueva nag-member din ako dyan. Opo. Dyan sa GIL, dyan sa Kwan, dyan ako nag-a-attend sa Kwan po. Dyan sa yung dating pikat. Dyan sa malapit sa Adamson, San Marcelino Corner, Ayala Boulevard. Harapan ng Philippine Normal College po yan Diyan ako umaatin kasi nag-masteral po ako dyan ng Master in Electrical Engineering. Opo. Ngayon sa gabi sa gabi po ng Sabado, naandyan na sila alas 6 lang. Alas 6, naandyan na, nag-aayos na sila o nagpro-programa na sila. Kaya kung minsan inaabutan po ng hanggang alas 10 o alas 11 ng gabi, naandyan ako. Kasi nag-aaral nga ako, ay hindi na muna ako umuwi. Nagpapagabi na ako at umaatin ako dyan. Jesus Miracle Crusade ata yun. At si Eddie Villanueva talaga ang naglilitsure dyan. Nagtataka ako, bakit sinusuportahan niya si Rodrigo Roa Duterte? Ngayon, hindi pwede ka ako na nasuportahan ito Bakit? Ay ang advisor po ni Kwan ni Rodrigo Roa Duterte ay si Kibuloy, ay kalaban po yan Alam ko yan kasi noon nga, noong 1994 ata o 1996, nung naborn again ako, may umaatin din doon sa amin na galing ng kay Kibuloy Kaya alam ko yan Siya nagkukwento At pinag-aralan ko din yung turo ni Kibuloy ay iba ay bakit sumusuporta sila? Hindi ba? Ngayon, magkakaparehas lang sila o ang born again, magkakaparehas lang yan na sinisiraan nila ang Katoliko. Ako hindi ko ginagawa yun. Hindi ko po kailanman ay ipinagtatanggol ko ang Katoliko. Kasi nga yan din ang turo sa amin Doon sa Jubilee. Ay, huwag kayong kanyang manira. Kasi Biblia din ang hinahawakan nila Pero kung may mga doktrina kanya na talagang magkaiba, katulad ng salvation ay si Jesus Christ lang, ay dapat yun ang ilaban. Kung walang ganun na malalaking problema na doktrina, ay hindi pwedeng siraan Yun po ang alam ko, yun po ang ginagamit ko ngayon hanggang ngayon. Ngayon, yun nga ang pinagtataka ko, bakit nabudol sila? Opo, ay aywan ko lang kung may nakukuha silang pabor, hindi ko alam. Pero inamin na ni Abantian na nung una ay sinupurtahan niya at pati din yun si Eddie Villanueva. Hindi ba? Kaya nga ako nagkwad na ako doon kay Eddie Villanueva, hindi na ako sumusuporta kasi nga iba po Yan po ngayon ay balik po tayo dito. Na yung nga biyan comparison yan dalawa, si Bini Abante at saka si Sara Duterte. Kasi yung isa po ay nagagalit siya at uulitin ko na naman po ngayon at dito na akong magwawakas Kaya ganyan yan, puro hatred at saka yang ano bang tawag diyan? Hatred at saka yung sama ng loob. Mayroon pang isang tawag diyan Dahil nga niloko lang nila ang eleksyon, dinaya nila. Dinaya po ng mga Duterte yan. Kaya naging presidente ito si Bongbong Marcos. Aywan ko lang kung papaano ang participation nilang dalawa diyan Dinaya po nila si Leni. Opo. At yan ang diniscuss ko kahapon, 2 araw na at bukas na naman siguro, yan ang i-discuss ko. Kahit na iilan lang ang nanonood, ay i-discuss ko parati yan. Dinaya lang nila dahil gusto nila na libre sila o kaya makakuha sila ng maraming pabor. Ay ngayon ay hindi nangyayari kasi nachichiki. Opo, hindi nangyayari.
Kaya nga, ganyan na lang, ang nanlilisik po ang mata niya eh. Nanlilisik po at sinabi niya na papatayin niya ang presidente eh. Ay bakit saan siya humuhugot yan? Yan nga, dinaya nila o naging presidente si Bongbong dahil sa kanilang pamamaraan. Oh. At yan ang una kong narinig kay Percy Lapid noon. Hindi pa ako nagkukonklusyon ng ganyan, pero may agam-agam na ako na mayroong ganun. At ngayon nga, padami ng padami kasi nga ay sinabi, papatayin niya eh. Bakit mo papatayin ng isang presidente? Ayan na nga. Naging presidente dahil sa kanila o dahil sa dinaya nila. Ay balik po ng tadhana yan. Balik po ng kwan yan. Balik po ng... Yan siguro ang kabayaran sa kanila. Yung ganyan nga, na yung dati nilang pinagkatiwalaan o dati nilang kasama o yung nangako sa kanila, palagay ko may pangako yan eh. At na-discuss ko na rin kahapon, yung 50-50. Natakot ako dun eh, na may usapan daw yung dalawa, 3 years, aalis na si Bongbong. Aalis na raw at ibibigay ng kaisaran. Naku po, ay pwede ka ko yan kasi hindi daya lang nila eh. Ay ngayon siguro hindi na natutupad. Yun po ang ugong-ugong noon na 3 years si Bongbong hanggang 3 years lang magre-resign at ayaw lang natin kung ang Vice President ay si Amy Marcos. Ay kasi ang sabi ng mga vloggers noon eh, na nilabanan ko eh, magpapalit daw eh. Magpapalit, ay anong ibig nilang ipakita dyan? Si Amy ang Vice President at si Sara ang presidente. Nagpalit lang, hindi ba? Ay hindi nagaganap, hindi po nangyayari. Kaya ganun na lamang yung galit at puot. Ayan po, hindi po maitago yan. Sige po, hanggang dito na lang po at sana may naintindihan po tayo dito sa sinasabi natin. Ako po ay hindi ako basta-basta na nagpre-pray sa ganyan mga bagay. Inaalam ko muna kasi nga nakasulat eh. Although na yung sinabi ni Bini Abante, okay yun, na sabi niya ay pray for those who persecute you. Pero may mas malalim pa eh. Yung ay kung pinipersecute ka lang, ay pwede naman na ipag-pray mo sila eh. O yung nagkakasala sa iyo o yung gumagamit sa iyo ay pwede mo namang ipag-pray. Pero kung ang kasalanan niya ay lumalagpas na, hindi na pwede. Kasi kahit anong mangyari, parurusahan siya eh. At maliwanag po yung explanation ni James na kung sa una pwede pa pangaralan mo o ipag-pray mo, ganun. Pero kung full-blown na, mahirap na eh. Opo, sige po, at hanggang dito na lang po at pinapanalangin ko po sa Panginoon na sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.